Sabi ko sa'yo, tindahan yung itatayo nila dun eh. Kaya ganun yung bintana na ginawa. Tapos kanina, daming grocery. Inunahan ka pa magtindahan, no? Ayun na nga, narinig na atang balak natin. Kaya inunahan ako. Yung gitera talaga yung babae na yun. Tapos ang sabi niya pa na wala raw kasi magawa sa bahay nila yung nanay niya. O ano naman, di ba? Hindi naman tama na magtayo sila ng tindahan dahil lang sa narinig nila na gusto ko rin. Next week magtindahan tayo. Ayoko! Ang tagal pa nun. Bukas sa agad ha. Ipapatanggal lang to eh. Pwede na magtindahan. O yung grocery na lang ang kulang. Baka next week pa. Ang tagal naman na nun. Ang dami na kayang bumibili sa tindahan nila. Ay dapat mas marami bumili sa atin. Hindi pwede yun na sila lang ang may kumikitang kabuhayan. Dapat meron sa atin. Tapos mas maganda. Mas marami dapat ang tinda natin ha. Tapos mas mura para sa atin na bibili yung mga tao. Mauuna naman tayong madaanan eh kesa sa kanila. Tsaka ako naman eh nandito lang palagi sa bahay para makatulong din ako sa'yo. Kapag malaki ng benta ng tindahan, malamang yan lalago din tong atin. O tapos sila na yung malulugi at magsasarado. Minsan, ang taong hindi masaya sa buhay mo ay mismong kapitbahay mo. Lalo na kung laging nakakakita ng kung anong bago sa'yo, yun din ang gusto nilang makuha. Ganon si Maris. Lahat ng meron sa iba, dapat meron din sila kahit na hindi na nila kaya. Sa ganitong pag-uugali, lahat ay may kapalit. Ano kaya ang nararapat na parusa para sa inggitera na kapitbahay? Kanina, nakita ko may bagong post si Josephine. Nasa dagat sila. Pagdagat na rin tayo. Oo, sige, sa birthday ni Jenny. Sige, gusto ko yung meron din tayong, ano ang tawag doon? Yung sumakay sila sa banana. Banana boat yun, ma. Nakita ko nga post nila nun eh. Ang yabang pa nila, no? Akala ata nila eh, sila lang ang may kayang gawin yun. Nakita mo rin pala yun? Naiinis nga ako. Tapos panay puro mga post nila ang nakikita ko. Wala namang pera mga yun. Saan kaya sila kumuha, ano? Baka dun sa kanuna anak niya. Ay, oo. Baka dun sila nang hingi para may panggala sila. Ang kapal ng mga muka. Ay, yun pa pala. Alam mo ba, may kanuna rin yung isa niyang kapatid. Parang ikakasal na yata yun tapos bibilhan sila ng bagong bahay o ipapagawa yung kanila. Ay, we. Totoo ba? Jesus! Hindi naman nila perang gastos dun kung sakali. Kaya wala pa rin silang ipagyayabang. Hindi gaya nung sa atin ano, na yung mga gastos natin hindi mo hinihingi sa ibang tao. Yung ikaw lang talagang may gastos. Galing sa pinaghirapan mo. Ay, oo naman no. Hindi ako sanay na may ibang taong gagastos para sa akin. Tama yan. Huwag mo silang gayahin. Ay, oo nga pala. Bumili ng bagong TV, si Naraki. Ang laki ng TV nila. Bibili din naman tayo sa susunod, di ba? Maglo-loan ako sa home credit. Hinihintay ko lang makuha yung bonus ko. Tapos yung sahod ko doon sa isa kong trabaho. Sige, gusto ko yan. Pero sana yung mas malaki doon sa binili nila ha. Para makita ng lahat. Tapos mainggit sila sa atin ano. Ganon ang madalas na usapan ng mag-ina. Pareho silang nakikipagsabayan sa mga kapitbahay nila. Walang pakialam kahit nakapos sila sa pera o kailangan nilang pagtuunan ng pansin ang ibang bagay. Basta makita nilang meron ng iba, dapat nun meron din sila. Kailangan ding sila ang bida sa lahat. Kahit na wala na silang ipon, basta may nakita silang binili ang kapitbahay nila, bibilhin na rin nila. Ilang araw pa ang lumipas, nakabili na sila ng mas malaking TV. Ang luma nila, ibinenta nila para lang may maging pera sila na tatawid sa pang-araw-araw nila. O diba? Ang mga mata nila, kanina pa nakatingin sa atin. Mga naiinggit eh. Mamaya yan paglabas ko magtatanong yan sila. Nakatingin talaga sila ha. Kita mo naman kanina, diba? Kita ko nga, yung isa na pataas pa ng kilay. Paano? Wala naman silang pambili ng ganyan. Yung TV ata ng mga yun yung malaki pa ang likuran. Ipapang-inggit ko sa kanila yan. Bubuksan kong TV tapos manunood ako. Pwede dyan yung YouTube, diba? Oo, at may Netflix din ako.
Ayun, maganda yun. Para makita nila na mayaman talaga tayo at mas angat tayo sa buhay kaysa sa mga dukha na yun. Huwag mo sabihin na home credit lang to ha. Ay, hindi ah. Bakit ko naman sasabihin sa kanila? Ang sasabihin ko, cash mo binili yan. Kasi malaki ang sahod mo. Alam mo ba, niyayabang kong sahod mo dun kay Joshua. Abo, ang sabi pa naman sa akin naman 70K ang sahod niya sa isang buwan. Sabi ko, ikaw nga 100K. Isa pa yung mayabang. Bibili raw siya ng kotse. Ayun nga ang sabi niya sa akin nung nakaraan. Hindi ko ata nasabi sa'yo, aba, niyayabangan ako bibili ng kotse kasi nahihirapan daw siyang pumasok sa trabaho. Ay kako saan siya mag-park ang liit lang naman ang harapan nila. Ayun, hindi niya nasagot. Ang kulit niya Akala niya ata maniniwala ako sa kanyang kaya niyang bumili ng kotse. Ang tagal na niyang sinasabi na bibili siya hanggang ngayon wala pa naman. Hindi nun kaya dahil wala naman sila laging pera Ay basta tayo, bibili tayo ng kotse, di ba? Kapag napaayos na natin ang harapan, ayoko namang ipark kung saan baka laruin nyo ng bata. Saka na yun, makakabili naman tayo nun. Madali na lang yun sa akin. Magkano lang ang kotse? Siya. Ayusin na natin ang bagong bili nating TV. Gusto ko na makita at panooran. Matapos maipagyabang ni Maris ang bago niyang TV, lumabas na siya para makipag-usap sa mga nakaabang sa kanya. Talagang ipinangalandakan niya kung magkano ang halaga nun at kung magkano ang inilabas ng anak niyang pera para lang daw mabili yun. Malamang, mayaman ang anak ko Ang dami kayang pera nun. Kung anong gusto kong ipabili bibili nun. Bait, di ba? Hindi ganun ang mga anak ninyo paano? Hindi nyo naman sila napalaki na maayos. Hindi gaya kung paano ko napalaki ang mga anak ko. Isa pa lang siyang nagtrabaho Paano kung nakahanap na yung isa ko pang anak? Aba, dapat doon niya na ang itatawag niyo sa akin noon. May nagbiro pa sa kanya na magpautang siya. Totale, marami naman daw silang pera. Ayoko ng ganyang nagpapautang. Hindi naman kasi kayo nagbabayad Baka magkagalitan lang tayo kapag nagkataon. Magsumikap na lang kayo. Tapos kausapin ninyo mga anak nyo na magsumikap din sila sa buhay para naman maranasan ninyo yung makaangat ba, di ba? Habang nag-uusap sila, maya-maya lang din ay napadaan si Keira. May binili siyang hindi makita. Ano yan? Para po sa laptop ko. Keyboard po ito. Tingin nga ako. Ito po mechanical keyboard po. May ganyan ang anak ko Mas maganda dyan. Mas mahal pang bili. Alam mo ba na may bago kaming TV? Ang laki! Tignan mo sa bahay. Silip ka dyan sa pinto. Nakita ko po yun kanina. Laki di ba? Ano mo sasabi mo sa anak ko? Siya bumili nun. Ang mahal nun. Ano pong sasabihin ko sa kanya? Nakabili naman din po ako ng TV. Bibili nga po ako ng automatic washing machine. Nakabili na po pala ako. I-deliver na lang dito sa amin. Ano naman yun? Yung washing machine po na hindi na kailangan magbanlaw. Ilalabas na lang po yung mga damit, diretso sampay na. Meron na palang ganon? Bakit bibili ka? Saan ka ba bibili nun? Matagal na pong may ganon. Pansin ko po kasi na nahihirapan si mama na maglaba, kaya naisipan ko po na bumili. Para hindi na po mapagod ang kamay niya. Isasalang lang naman po yun tapos yun na po. Baka yan din yung gustong bilhin ng anak ko. Tama, yan yung sinasabi niya sa akin. Hindi ko lang maintindihan nung nakaraan. Alam mo naman kasi ang mga matatanda. Akala ko normal na washing machine lang. Sige po, uwi na po ako. May gagawin pa po ako Napatango na lang si Maris. Nung umuwi siya, agad niya ring sinabi sa kanyang anak kung ano ang napag-usapan nila ng kanilang kapitbahay. Yon ang sabi niya, para daw sa mama niya. Sus, imposible na makabili yun sila, ma. Ang daming utang ng mga yun, Saka mahirap lang sila Yung ordinaryo bang tao kaya makabili ng ganon? Hindi, no? Yabang lang yun. Sabi ko na nga ba na yabang lang yung ganon? Ramdam kong hindi totoo. Gitera kasi yun, Nalaman niya na may bagong TV tayo. Malamang yung mama no nainggit tapos sinabi sa anak niyang gusto niya rin ng ganon. Kaya ayun, hanggang sa salita lang sila makakabili. Ang baba kaya ng sahod niya. Baka bills pa lang hindi na siya makabayad Magkano bayad nun kapag ganon ang gamit?
Meron kami nun dati sa dorm. Sige, hayaan mo na sila. Kanina pala, sabi sa akin ni Junjun, ipasok mo raw sa trabaho yung anak niya. Gusto niya rin daw maging malaki ang sahod doon. Dapat sinabi mo na hindi kami hiring. Yun na nga ang sinabi ko. Medyo alam mo naman ang utak, hindi sapat. Kulang sa buwan. Hindi maintindihan yung sinabi ko. Gusto rin daw nilang makabili ng TV. Ang sabi ko, ikaw nga ang kausapin. Pero ang alam ko talaga, hindi nga kayo hiring. Sige, ako na lang magsasabi sa kanya. Nagpatuloy ang ilan pang mga linggo. Isang hapon, mag-isa lang si Maris na nakaupo sa sala habang nanonood sa bagong bili nilang TV. Nakabukas ang pinto para lang maipakita sa mga dadaan na may malaking TV sa bahay nila. Maya-maya pa, nakarinig siya ng boses mula sa labas. Parang may dumaan din na truck. Kaya lumabas siya. Nakita niya si Keira na naglalakad. Sa likod niya, may 2 lalaki na nagbubuhat ng tila ba binili niya. Kuya, doon nyo na lang po ilapag ha. Yung kapatid ko na lang po ang kukuha niyan. Ay, ano yung binili mo, be? Automatic washing machine po. Paano ka na ba nakabili dyan? Magkano ba yan? Mura lang po. Mga nasa 15K lang po bili ko dyan. Hulugan yan? Sa home credit ba? Hindi po, cash po yan. Ay, nakabili ka ng ganyan ng cash. Ang galing mo naman pala. Paano yun nangyari? May trabaho po ako, kaya po ako nakabili. Ay, ganun ba? Ngumiti si Maris, pero sa kalooban niya ay naiinggit na siya. Hindi na siya makapaghintay na umuwi ang kanyang anak para masabi na may binili nga ang bago nilang kapitbahay. Nung kinagabihan, doon na muling nag-usap ang mag-ina. 15K nga raw ang bilhin niya. Hindi ako naniniwala na kaya niya yun ng cash, no? Baka kamo, home credit lang yun pero ayaw niya lang sabihin ng totoo. Sus, magkano ba naman ang sahod niya? Saka nag-aaral pa yung kapatid niya, di ba? Alam mo, pansin ko na parang ang bilis nilang umangat sa buhay. Baka may ginagawa silang kakaiba, ano? Ay, oo nga. Baka scammer sila. Di ba may biniling laptop si Keira nung nakaraan? Sabi ko na nga ba, may kakaiba yung ginagawa. Hindi talaga ako naniniwala na ganun lang yung trabaho niya tapos nakakaangat na agad sila sa buhay. Imposible na ang bilis nun. Depende na lang kung may iba pa. Alam ko na. Baka naman tulak yung tatay niya, tsaka yung kapatid niya. Sabi ni, baka nga. Makakabili siya ng cash tapos may balak pa silang ipagawa ang bahay nila. Di ba? Meron nga talagang something. Sige, mamatsagan ko yan sila. Mahuli ko yan, ititimbre ko yan kay Dos. Tignan natin kung makapagyabang pa sila. Front lang yung trabaho niya. May illegal na gawain yan. Ipinagkalat na kaagad ni Maris ang mga bagay na yon kahit na hinala lang naman ang iniisip nila. Wala siyang pakialam kung makakarating man ang mga salita niya dahil sinasabi niyang kaya naman niyang panindigan ang katotohanan. Ilang araw pa ang lumipas, nakita niyang bit-bit ni Keira ang bagong washing machine. Ay bakit? Saan niyo dadalhin yun? Isasauli po namin kasi sira. Oh, ganun? Bakit? Anong sira niyan? May tumutunog sa loob, tapos minsan parang hindi po umiikot. Ang sabi sa akin, isauli na lang kasi may warranty pa naman po yun. Doon na lang gagawin. Di wala na ulit kayong ganyan. Hanggang sa matapos ipagawa po. Ay, ganun. Balik pala kayo sa dating paglalaba, ano? Natutuwa si Maris nang malaman na sira ang gamit ng kapitbahay. Isa yon sa nagpapasaya sa kanya kapag may nasisira na gamit ng iba. Ang sabi niya, basta wag kanila ang masira, hindi na baling sa ibang tao. Kinagabihan, sinabi na naman niya kay Hera ang nabalitaan niya. Hindi yun. Baka kamo hindi na siya nakakahulog kaya hinatak na lang. Sinungaling din yung babae na yun. Balik na naman sila doon sa kusot-kusot. Ilusyonada kasi masyado. Akala ata nila kaya na nilang buhay na ganun kaganda. Hindi nila alam na hindi naman din bagay sa kanila. Ayun na nga, nagpapanggap silang mayaman kaya bibili sila ng ganun. Para namang hindi labandera nanay niya noon.
Kahit nga kusutin lang yung damit gamit ang kamay nagagawa nun. Tapos bibili pa sila ng automatic washing machine. Ayan, nahatak tuloy. Ay, alam mo ba, may nagkabit ng aircon kanina doon sa bahay ni na Jamil. Kita ko nga sa post niya kanina, nagpapasalamat siya. 2 aircon yata yung kinabit yung isa doon sa kwarto nila mag-asawa. Kasi pinag-uusapan yun kanina, mura lang daw aircon nila. Tapos sabi ko, paano naman sa bills? Mura lang daw yung nabili nila. Hindi ko naman alam kung totoo nga yun. Bili rin ba tayo? Saan natin ipapalagay? Kahit sa kwarto na lang siguro, ano? Hindi ko rin alam. Saan ba dapat? Pwede naman dito sa sala. Kaso lagi ka na magsasara ng pinto at bintana nun. Ganon? Paano nila makikita yung TV ko? Sa kwarto na lang siguro, no? Pwede naman banda rito. Para kapag nakabukas ang pinto, makikita nila na may aircon tayo. Tapos bibihira ako lang bubuksan. Kumbaga, kapag magbubukas ako, doon na lang ako tatambay sa kwarto. 2 rin papakabit natin? Sige, sakto lang yan. Kasi nga magtatag-init na rin. Grabe pa naman ang init sa panahon ngayon. Ay sige, bili ka ng aircon ha. Oo, ako nang bahala. Sa susunod na linggo bibili ako 2. May bago na namang ipagyayabang si Maris. Nung dumating na ang aircon na bilhin nila, ikinabit na rin agad yun. Sakto naman na dumaan ang ina ni Keira kasama ang dalaga. Napahinto pa sila sa tapat ng bahay ni na Maris. Bili ng anak ko, cash yan. Sakto po yan para naman hindi mainit. Malapit pa naman na po ang summer. Oo, yun nga ang sabi sa akin ng anak ko Sabi niya, para hindi ako mainitan. Alam mo naman kapag tumatanda na, hindi pwede na masyadong mainit na panahon. Yung mama mo, hindi mo ba bibilihan ng aircon? Bibilhan po. Pinapaayos ko lang po yung kabilang kwarto. Doon po ilalagay. Wala po kasing kisame. Ay, talaga ba bibili rin kayo? Nakita mo kasi sa amin ano? Bago pa po kayo bumili, naisip ko na po yun. Bale, ang problema lang po talaga yung sa kisame namin. Tsaka marami na pong may aircon ngayon dahil nga po sa init ng panahon. Kasi dito sa atin hindi naman lahat merong aircon. Yung iba nga nagtitiis sa init. Saan ka naman kukuha ng pera pambili ng aircon? Baka naman makikabit kayo ng kuryente kapag naputulan kayo. May trabaho po ako. Tsaka mag-work from home na po kasi ako. Kailangan ko na pong magkaroon ng aircon sa bahay para makapagtrabaho ako ng maayos. 1 month na lang po papayagan na akong magtrabaho sa bahay. Talaga ba? Yung anak ko ayaw mag-work from home. Hindi siya pinapayagan kasi kailangan siya sa office nila. TL kasi yon. Malaki sahod nun. Kaya alam ko kaya niyang bilhan ako ng mga ganito. Ito, payo ko lang sa'yo Kapag hindi mo naman kaya ang isang bagay, huwag mong ipilit na bilhin. Sino po bang nagsabi na pinilit ko lang pong bilhin? Kailangan po sa bahay at kaya ko naman po. Kasing laki ba ng sahod mo sahod ng anak ko? Kailangan po ba kasing laki ng sahod ng anak mo para makabili ng gamit? Para naman malaman lang kung kaya mo ba talaga. Ba kasi kapag bumili ka dahil sa inggit, yun lang naman ang ano ko. Kailangan ko pang ayusin yung bago naming aircon. Sige, papasok na ako sa bahay naming may aircon. Bakas ang pang-aasar ni Maris na para bang pinagyayabang niyang sila lang ang may kakayahan na magkaroon ng ganong buhay. Nagkaroon din ng aircon sina Keira, kaya agad na inisip ni Maris na naiinggit nga ang kapitbahay nila. Minsan pa, walang pasok ang anak niya. Nakita nilang dumaan si Keira. Papasok na yun doon sa trabaho niya. Mag-work from home na raw siya. Doon na yan sa bahay nila mag-scam. Nagpa-aircon pala talaga sila, no? Akala ko biro lang yun. Inggit nga kasi. Ano ba namang nagagawa ng inggit, di ba? Gusto niya kung anong meron tayo, dapat meron din sila. Pero halata naman kasing hindi nila kaya. Kapit na naman sila doon sa illegal nilang gawain. Alam mo ba ito? Napansin ko to nung nakaraan. Di ba? Yung kapatid niya, si Jairus, ay aba. Kung alam mo lang, nakita ko yun nung madaling araw, umuwi. Mukhang nagbenta nga. Tapos nung nagsimba kami, anong oras pa lang nung naabutan kong nakatambay na doon sa bahay ni Badong. Alam nating lahat na tulak ang animal na yon. Ibig sabihin, tulak yun si Jairus. Halata naman,
Saka gumagamit din yun sila. Tingnan mo yung mata ni Keira, ang lalim. Baka nga yung work na sinabi niya ibang work yun. Baka nagbebenta na yun siya ng katawan niya. Isa rin yan sa naiisip ko. Ayaw niyang sabihin anong trabaho niya, di ba? Tapos malaki raw ang sahod niya. O ano bang malaking sahod kapag naging high-end pokpok ka? Hayaan mo siya. Bahala siya sa buhay niya. Siya naman ang mahihirapan nun pag nagkataon eh. Basta kapag may bibilhin sila, dapat mas maganda yung atin, ha? Aba, syempre naman no. Alangan naman magpapatalo ko sa kanila. Hindi naman pwede yun. May pambili rin ako. Talagang nakikipagsabayan ang mag-ina sa mga kapitbahay nila. Akala nila sikat na sila dahil sa pagkakaroon nila ng magandang gamit. Pero ang kasikatan pala nila ay tungkol sa panggagaya sa ibang tao. Nakikisama na lang ang iba at nagkukunwari na namamangha silang kaya nilang makabili ng ganon. Sa totoo lang, kaya naman talaga ng sahod ni Hera. Pero sa tuwing may nakikitang bago ang iba, dapat mas maganda at bago ang kanila. Saka yun ipagyayabang ng ginang sa mga taong nasa paligid nila, maging dun sa tao na ginayahan lang din niya. Isang araw, nung pauwi na si Maris, nakita niya ang kapitbahay niyang nagpapalit ng kurtina. Mas maganda, bago, kaya dali-dali siyang umuwi ng bahay nila. Hinalungkat niya ang lagayan niya ng mga kurtina at doon siya naghanap ng ipapalit. Mag-isa lang siya dahil wala ang kanyang mga anak. Nung umuwi si Hera ng hapon, naabutan niya pa ang ina na naglalagay ng huling kurtina. Oh, naglinis ka pala, ma? Marumi na yung luma mong kurtina? Nagpalit ng kortina si Maring Lenlen. Siyempre, ang ganda ng style. Parang yayamanin. Ganun ba? Kaya ang ginawa ko, ayun, naghalungkat ako. Mas maganda naman tong sa atin kasi padala to ng tita mo galing ibang bansa. Ay yung kanila malamang, binili lang yun sa baklaran. Itong akin, imported. Ah, oo nga, napansin ko kanina dumaan ako. Ang nipis naman ng kurtina niya. Oo, ang pangit, di ba? Kapag nakita niya tong akin, malalaman niya kung ano mas magandang kortina. Hindi naman nila kayang bumili ng ganito. Mahal kaya to? Kapag gusto nila ng ganito, sa ibang bansa sila bumili. Paano naman sila bibili? Ni wala nga silang pambili ng pagkain. Ay, di ba? Yun na nga. Hayaan na nga natin sila. Basta itong sa akin, maganda ito. Hindi nila pwedeng sabihin na mas maganda yung kanila. O, ako ang nanggaya. Kasi sa tela pa lang ng kurtina ko, hindi na nila kayang presyo. Teka nga, magluluto na ako. At nang makakain na tayo. Sa labas tayo kakain, ma. Ha? Bakit? Sweldo mo ba? Anong okasyon? Nakita ko sina Tito Joey, kumain sila ng samgyup. Gusto ko tayo rin. Hindi naman pwede na sila lang yung ganun, di ba? Panay sila post sa Facebook. Chat mo sila. Sabihin mo pumunta sila doon sa kakainan natin. Pauwi naman na sina Jenny. Ay, ayun pala yung nakita ko kanina. Hindi ko masyado napagtuunan ng pansin kasi abala ko sa paglalagay ng kurtina. Mamaya ko palang sanang babalikan para makita. Buti na lang nakita mo. Sige, gusto ko rin yan. Mag-ano tayo? Ano bang tawag doon? Shabu-shabu! Yung may sabaw. Akong bahala. Doon tayo kakain sa mas masarap at sa mas mahal. Dapat mas mainggit sila sa kung anong meron tayo. Parehas talaga ang kaisipan ng mag-ina. Ang dalawang kapatid lang ni Hera ang naiiba. Sila na mismo ang nagsasabi sa ina at sa kanilang ate na wag na silang makipagsabayan sa mga nakikita nila sa ibang tao. Sila lang kasi ang nakakapansin ng pagiging inggitera ng dalawa at naririnig din nila sa mga kapitbahay nila ang tungkol doon. Sila na mismo ang nahihiya. Pero ayaw naman silang pakinggan, lalo pa at ang lahat naman ng pera na ginagastos nila ay galing kay Hera. Basta gusto ni Hera, gagawin niya. Basta magpapataas ng tingin niya sa kanyang sarili o kaya ang magpapalamang sa kanya ng higit sa kanino man. Ilang linggo pa ang lumipas, kapag meron ang kapitbahay, dapat meron din sila. Isang araw, nasa palengke si Maris, nakita niyang bumili ng ilang kilong baboy si Keira. Anong gagawin mo dyan? Dami mo naman binili. Maghahanda po kasi kami bukas, birthday ni Mama.
Ay, ganun ba? Ang konti naman pala niyan. Ako bibili rin ako kasi maghahanda rin ako bukas. May ka-birthday po pala si Mama sa inyo? Ay, hindi. Normal na araw lang. Bakit pa po kayo bibili ng ilang kilong baboy at lulutuin kung normal na araw lang po? Wala lang. Kasi kaya naman namin tong ganito. Tsaka, naghahanda talaga kami kahit walang may birthday sa amin. Ganun talaga kami. Tsaka araw-araw naman dapat nagse-celebrate, di ba? Para kasi magpapakain po kayo ng isang barangay. Malamang kapag naghahanda nagbibigay sa kapitbahay, di ba? Hindi naman kami madamot, kaya nagbibigay ako. Yun ang dahilan kaya ang dami kong pinagbibili. Bakit pa ba ako pinakikialaman? Hindi naman po sa pinakikialaman ko kayo. Nagtatanong lang naman ako. Ganun na rin yun. Baka naiinggit ka lang kasi mas marami yung binili ko. Hindi naman po ako inggitera. Ay, sos! Narinig ko na rin yan sinabi ng ibang tao. Pero ang totoo nun, naiinggit naman pala sa amin. Sa bagay, hindi ko naman masisisi ang mga tao kung maiinggit sila sa amin. Ganitong buhay ba naman ang meron kami, di ba? Mas mayaman kami, mas angat na higit sa lahat. Kahit na anong gusto namin nakukuha namin. Ganun po ba? Maganda nga po yun. Pero ako po yung klase ng tao na hindi po naiinggit sa anumang meron ng ibang tao. Kahit po nasa kanila na ang lahat, habang ako, wala kahit na ano. Nagagawa ko pa rin naman pong pumalakpak sa tagumpay ng iba. Ipokrita! Walang taong ganon! Kapag mababa lang, laging naiinggit sa mga taong mas angat ang buhay. Hindi po lahat ng tao. Nagpanggap ka pa talaga. Hindi po ako nagpapanggap. Totoo po yun. Sige, sabi mo Hindi ko naman mapapalabas ang totoo kahit na gusto ko. Yun ang pinapalabas mo sa ibang tao kahit na ang totoo nun inggit ka talaga. Alam niyo po, hindi po lahat ng tao naiinggit sa ginagawa ninyo. May mga tao pong masaya ang buhay kahit na wala sa kanila ang lahat. Tanggapin niyo rin pong hindi kayo ang angat sa sino man. Dahil marami po na meron ng ibang tao na wala rin kayo. Kaya sana po iwasan niyo yung pagkumpara ng meron kayo sa meron sa iba. Huwag mo nga akong pagsasabihan ng ganyan. Dahil mas matanda ako sa'yo. Mas mayaman kami. Mas may alam kami sa buhay. Hindi ako papayag na pagsasalitaan lang ako ng kung sino. Yan po ang hirap sa inyo. Lagi niyong sinisimula ng tao. Pero kapag kayo naman po ang binalikan, wala na po kayong ibang ginawa kundi ang magpa-victim. Hay, makauwi na nga. At ang init dito sa palengke. Buti pa sa bahay namin may aircon. Hindi na lang kumibo ang dalaga. Inis na inis pa nga si Maris nung nakauwi siya sa kanila. Sakto na naroon na ang panganay niyang anak. Anong ginagawa mo rito? Half day ka lang? Wala kaming pasok, may inayos sa office kanina. Oh, ano yan? Bakit ang dami mo naman binili na karne ng baboy? Magbebenta ka ba? Nakasale ba yan ngayon? Hindi. May handaan kasi bukas kina Kera. Birthday ng mama niya. Nakasabay ko siyang bumili. Ayun, dinamihan ko na lang din ang bili ko. Magluluto na nga lang ako para may handaan din tayo. Maghihintay pa ako ng bigay sa kanila. Birthday pala. Sige, okay lang yan. Dapat bumili ka ng pampansit. Meron pa naman dyan. Tsaka kumpleto naman na to. Pwede rin akong bumili bukas ng umaga. Total, maaga naman nagbubukas dyan sa tindahan. Doon na lang ako bibili ng ibang tinda. May nakalimutan nga akong bilhin Paano? Inainis ako doon kay Keira. Halata naman na naiinggit siya. Bakit? Ano ba napag-usapan nyo? Sabi niya na hindi naman daw ako nakakainggit. Naniwala ka naman doon? Dakilang inggitera yung pamilya nun. Ayun na nga. Kaya umalis na rin ako dahil nakakapikon siya. Pinaglalaban niya talaga na hindi siya naiinggit sa atin. Paano? Napahiya ata siyang mas marami pa yung binili kong karne kanina kaysa doon sa binili niya. Tingnan mo bukas yan mas marami pa ang ihahanda ko. May pasok ka ba bukas? Wala. Mga 2 araw kaming walang pasok. Ayun, sakto. Magpatugtog din tayo. Arkila tayo ng videoke, no? Dapat yung mas malakas kaysa sa kanila. Sige, gusto ko na rin magkakanta. Nagkasundo ang mag-ina ng gagawin nila kinabukasan. At yun nga ang nangyari. Maaga pa lang ay gumising na sila para magluto.
nag-argila rin sila at kumanta. Inimbitahan nila ang iba pa nilang mga kapitbahay para lang magpunta sa kanila, kaysa sa bahay ng may kaarawan. Wala naman silang ibang narinig mula sa pamilya ni Keira, hanggang sa natapos na lang ang araw. Para bang sila ang mas masaya. Kinabukasan lang din nun, napansin ni Maris na parang may handaan sa kabilang bahay. Oh, bakit? May birthday ulit sa inyo? Ngayon po kami nag-celebrate kasi nasa trabaho ako kahapon. Bakit ngayon? Bakit hindi mo nalang hinabol kahapon? Nagpapapansin ka ba? Ano naman po ang ipapapansin ko sa inyo? Wala naman po akong ginagawa. Tsaka may handaan naman po kayo kahapon eh. Kaya naisip ko rin na ngayon na lang namin gawin para makapagbigay rin sa mga kapitbahay. Kung kahapon po kasi, baka masayang ang ibang pagkain na niluto ninyo at lulutuin din po namin. Sus! Gusto mo lang magpapansin sa ibang tao para lang sabihin nila na kaya ninyo maghanda. Ano po ba talaga ang problema nyo? Sa amin po ba kayo galit? O ano po ba? Ako? May problema sa inyo? Wala naman. Baka kabok kayo ang inggit sa amin. Lagi nyo nilang po yung sinasabi sa akin. Sa totoo naman po na wala naman pong naiinggit sa inyo. Oh, talaga ba? Ilang beses na po nating napag-usapan yun. Sige nga po, magtanong po kayo sa mga kapitbahay natin kung may pakialam sila sa inyo. Wala naman po. Kayo lang po ang nag-iisip nun dahil akala nyo po kayo na ang pinakamagaling sa lahat. Hindi nyo alam na may kanya-kanyang buhay ang mga tao. Oh, share mo lang. Tingnan nyo po, hindi rin naman kayo makausap ng maayos. Dahil inggitera ka. Nakita mo lang na meron kami. Gusto mo na meron na rin kayo. Ayoko na po sanang makasama ng loob ninyo pero kayo po kasi talaga ang inggitera sa totoo lang. Hoy! Anong inggitera ang pinagsasabi mo? Hindi gano'n ang ugali ko, ano? Bastos naman parang pagsabihan ako ng ganito. Huh, kapal na mukha mo ah. Naninira ka. Hindi po yun paninira. Nagsasabi po ako ng totoo. Bakit hindi niyo po kausapin ng ilan sa mga kapitbahay natin para malaman ninyo anong tingin nila sa inyo? Yung mga kinakausap ninyong kaibigan nyo, sila mismo ang nagsasabi kung gaano kayo kapapansin at inggitera. Ayoko pong mambasto sa sarili ko, pero kayo po ang namimilit na makapagsalita ako. Ang sabihin mo, bastos ka talaga. Ay sinisiraan mo pang mga kaibigan ko eh. Sila nga itong bumabati sa akin at masaya sa tagumpay ko. Ikaw ang hindi masaya para sa akin. Ano naman pong hindi ko ikasasaya sa inyo? Lahat naman po ng meron kayo, kaya rin po namin. Hindi lang namin ginagawa dahil yung iba, hindi naman po namin kailangan. Ay, ang sabihin mo, wala kayong pambili. Wala naman kayong pere. Mga ambisyosa lang kayo na kaya nyo kuno, pero ang totoo nun, tulo mga laway ninyo sa pagpantasya sa mga bagay na meron kami. Sige po, kung yan talaga ang gusto ninyong paniwalaan. Mahirap naman po kasi makipaglaban sa isang tao na walang ibang alam gawin kundi ang paniwalaan kung ano lang yung gusto nila. Kung yun po ang tingin ninyo, okay po. Inggit na po kami. Grabe po yung inggit namin. Gusto na po namin magkaroon ng kung anong meron sa inyo. Kaso mahirap lang po kami. Paano po kami makakabili ng ganun? Nakanganga po kami kapag may bagong gamit kayong binili. Nakatunga nga po kami kasi sobrang yaman niyo po. Sobrang nakakainggit. Sana po meron din kaming ganyang buhay sa inyo. Oh, kita mo na? Ay namin mo rin, nainggit ka sa amin, di ba? Opo, ito na nga po yun oh. Inamin ko na nga po. Hindi naman kasi kayo magkakaroon ng lahat ng meron kami, ha? Dahil wala naman kayong mataas na sahod gaya ng sa anak ko. Mainggit na lang kayo habang buhay. Nakakalungkot naman po yun. Bakit po hindi kami pwedeng magkaroon ng ganong sahod? Pangarap ko pa naman yun. Dahil wala kang alam sa buhay. Ay, ano ba itong ginagawa ko? Bakit ba inaaksi akong oras ko sa pakikipag-usap sa'yo, ha? Ay, makaalis na nga. Ano ba yan? Inis na inis si Maris dahil nga may handaan sa kabilang bahay. May narinig pa siya na ang sarap nga raw ng lutong ulam ni Keira. Mas malinamnam nga raw at mas malambot ang karne. Ayaw pa naman sa lahat ni Maris na naririnig ang ganong bagay dahil iniisip niyang mas angat ang iba kapag pinupuri sila. Dapat siya lang ang pupuriin. Anong masarap doon? Di wala nga akong malasahan.
Tapos ang liliit pa ng hiwa ng mga karne. Kita mo naman bigay ko kahapon, di ba? Ang lalaki ng hiwa nun. Hindi tinipid. Dahil kilala na siya ng mga kapitbahay nila, sumang-ayon na lang ito sa kanya. Kapag kasi kinontra siya, malamang ay magtatalo lang sila. Umiiwas na lang talaga sa gulo ang mga kapitbahay nila. Ilang linggo pa ang lumipas, kay Keira madalas na nakatuon ng pansin si Maris. Lalo na at mukhang umaangat sila sa buhay. Isang araw, pansin niyang nagbukas ng tindahan ang kapitbahay nila. Sabi ko sa'yo, tindahan yung itatayo nila. Sabi ko sa'yo, tindahan yung itatayo nila dun eh. Kaya ganun yung bintana na ginawa. Tapos kanina, ang dami grocery. Inunahan ka pa magtindahan, no? Eh yun na nga. Narinig niya atang balak natin. Kaya inunahan ako. Enggitera talaga yung babae na yun. Tapos ang sabi niya pa daw, wala raw kasing magawa sa bahay nila yung nanay niya. Ano naman, diba? Hindi naman tama na magtayo sila ng tindahan dahil lang sa narinig nila na gusto ko rin. Next week magtindahan tayo. Ayoko! Tagal pa nun. Bukas sa agad ha. Ayusin ko yung bintana. Papatanggal lang to pwede na magtindahan. Yung grocery na lang ang kulang. Bakit next week pa? Ang tagal naman na nun. Ang dami na kayang bumibili sa tindahan nila. Dapat mas maraming bumili sa atin. Hindi pwede yung sila ang may kumikitang kabuhayan. Dapat meron sa atin. Tapos mas maganda. Mas marami dapat ang tinda natin ha. Tapos mas mura para sa atin na bibili yung mga tao. Mauuna naman tayong madaanan kesa sa kanila. Tsaka nandito lang din ako sa bahay para makatulong din ako sa'yo. Kapag malaki na yung benta ng tindahan, ay malamang niyan lalago din tong atin. O tapos sila na yung malulugi at magsasarado. Sige, bukas. Kaso hapon pa kasi mag-undertime na lang ako. Kahit na ako na lang ang bumili, bigyan mo na lang ako ng pera. O sige, mamaya na kapag nag-withdraw ko. Sige, gusto ko na rin kasi magkaroon ng tindahan noon pa, di ba? Tapos inunahan pa talaga ako. Nagpaplano pa lang tayo eh. Inamin pa naman niya sa akin na naiinggit sila sa atin. Sino nagsabi? Ayun, si Keira. Ang sabi niya, nasa atin na raw kasi ang lahat kaya naiinggit siya. Ay tapos hindi nila kaya makuha kung ano man yung meron sa atin. Kaya ayan, inunahan na lang tayo. Tapos sasabihin niya na, ako yung gaya-gaya? Hayaan mo sila. Ang liit naman ng tindahan nila eh. Anong kita nila doon? Piso-piso lang. Tama ka dyan, anak. Mabuti na lang talaga, andyan ka kaya natutulungan mo ko. Tsaka nailalaban natin na mas angat tayo kaysa sa kanilang lahat. Tinotoo nga ni Maris ang sinabi niyang magbubukas siya ng tindahan. Punong-puno ang bahay nila at halos lahat ng kailangan parang mabibili na sa kanila. Pati gamit sa paaralan meron din sila. Nakaantabay din siya sa mga dumaraan at kapag may bibili. Dapat sa kanila lang bibili, hindi sa kabilang tindahan. Aawayin niya kapag sa iba bumili o kaya ay dinaanan lang siya. May mga nangungutang din kasi sa kanya kaya kapag nakita niyang bumili sa tindahan ni Keira, hindi na niya pauutangin pa ulit. Ilang araw ang lumipas, nagsarado ang tindahan ni Keira. Tuwang-tuwa siya noon. Isang beses pa, bumili sa kanila ang dalaga. Anong bibilihin mo? Surf powder po. Ay bakit? Nagsarado na ang tindahan niyo? Maliit lang naman yun, ma. Magsasarado talaga agad kapag ganun. Ay sa bagay, kasi mas maraming tinda sa atin eh. Lahat na nga hanapin nandito na oh. Wala po kasing magbabantay kaya pinaubos na lang muna namin. Oo bakit? Yung nanay mo, nasa bahay lang naman siya. Para namang matulungan ka niya, di ba? Hindi naman pwedeng ganun lang siya nakatambay sa bahay ninyo. Hindi po. Baka magbukas na lang ulit kami kapag balik namin. Bakit? Saan ba kayo pupunta? Hindi naman siguro yan sila makakagala. Ano kakainin nila nun kung sakali? Magpupunta po kasi ako ng Baguio. Mga 6 days po kasi kami doon. Bali ang maiiwan lang po sa bahay namin si Tito Mark. Pero kasi hindi yun marunong magbantay ng bahay. Totoo ba na pupunta kayo ng Baguio? Opo. Doon na po kasi ako magbe-birthday din. May pera kayong pampunta ron? Ang mahal ng gastos nun kung buong pamilya kayo. Kaya naman namin yun. We, may pera kayong ganon? Meron naman te.
Hindi naman siguro kami gagala kung wala kaming pera, di ba? Hindi kami sanay gumastos lalo na kung labas na sa budget namin. Tsaka halos 1 taon na rin naman namin itong pinag-ipunan. Sapat na yon. Tsaka magtitipid din kami. Oh, ganun ba? Kailan naman kayo aalis? Kami rin magbabagyo di ba anak? Oo, pero bukas pa yun. Baka magkita-kita pa pala tayo doon. Sa susunod na araw po kami. Kasi may pasok pa ako sa trabaho. Baka nga magkita pa tayo doon. Malawak yung pasyalan doon. Gaano ba kayo katagal? 1 week din. Iniisip pa nga namin kung susundan na agad namin ng papuntang Ilocos. Kaya naman namin yung ganun, kaso may pasok kasi yung mga bata. Nasabi ko na yun sa kanila. Di ba 2 weeks silang walang pasok? Ako naman pwede ako mag-work kahit saan. May on-site at work from home naman akong trabaho. Okay nga yun malamig dun sa Baguio. Nakapunta na ba kayo sa Baguio, Keira? First time pa lang po. Kami, kasi di ba ilang beses na kami nakapunta dun Ang lamig dun sobra. Kaya kung ako sa inyo, kung lamigin kayo, magdala na agad kayo ng makakapal na jacket. Baka naman magsando pa kayo dun ha, 'di ba? Alam naman po namin. Nakapag-research naman po ako. Ayun! Kami kasi halos taon-taon na pupunta sa ganun. Lalo na minsan kapag gusto lang namin. Ganun ba? Itong anak ko kasi, ang dami nitong pera. Kaya kapag naiisipang mamasyal sa kung saan-saan na lang, gagawin na namin. Kaya nga po nagsusumikap ako magtrabaho para kapag may pera na ako, pupunta kaming ibang bansa. Ay, ako rin! Ganyan yung balak namin. Planado na yon, Ma. Kukuha ka na lang ng passport mo. Oh, nakaplano na pala yun. Makikita mo na kaming nasa ibang bansa nun. Hayaan mo, bibigyan kita ng ref magnet. Ay, teka, gumagana pa bang ref nyo? Baka naman wala kang paglagyan ng ref magnet na ireregalo ko sa'yo. Meron naman po. Bali gumagana pa naman po yung ref namin. Gumagana pa naman? Ibig sabihin, pwedeng masira na rin agad? Ay baka nga. Kasi sobrang luma na nun, di ba? Yun pa yung ref nung unang panahon na ang kapal maglabas ng yelo sa freezer. Ah, yung sa atin walang ganun, di ba? Oo, maganda yung sa atin Mahal ang bili ko doon. Baka po pwedeng makuha ko na po yung binibili ko. Ay, ano ulit yon? Surf powder po. Ay, wala na pala. Ubus na. Napailing na lang si Keira. Ang tagal niyang nakipag-usap, wala naman pala siyang napala. Nung kinagabihan na, biglang nag-empake ang buong pamilya ni na Maris. Nagtaka pa nga ang mga kapatid ni Hera pero sinabi lang niyang gagala sila. Mabuti na lang at wala na nga talagang pasok ang mga yon. Nagpunta sila ng Baguio pero natapos na ang 1 linggo, hindi naman nila nakita si Keira. Kahit na ang post nila na nasa Baguio sila. Kaya nung nakauwi na sila, kinausap ni Maris ang kapitbahay. Hindi po kami natuloy. Hindi na lang daw po kami gagala, sabi ni Mama. Sa susunod na lang daw po. Oh, nung ginawa nyo naman doon sa pera nyo? Kung hindi naman pala kayo gagala, baka wala naman talaga kayong pera. Kami kasi 1 linggo talaga kaming nasa Baguio. Ang sayang nga Nakita mo ba mga post ng anak ko? Dami nun, kung saan-saan kami nagpunta. Hindi ko na lang po ginamit pang gala namin. Dahil nasira na yung ref namin, binili ko na lang po ng bago. May bago kayong ref? Opo, yung 2-door. Ano bang tawag doon? Inverter side-by-side. Ano yun? Halika po, tingnan po ninyo sa bahay. Ayan, silipin po ninyo. Para siyang aparador. Oh? Ang laki naman yan. Yung kabilang side po, freezer po. Malaki yon. Magkano naman ang bili nyo dyan? Hindi ko na po sasabihin. Ayoko naman pong ipagyabang yung presyo niyang bili kong bagong ref Pero dyan ko po ginastos yung dapat na pangbago namin. Bumili rin ako nung pwedeng paglagyan ng benta naming frozen goods. O yan ba? Yung pang ice cream? Opo, kasi balak nga rin po naming magbenta ng ice cream. Oh! Nagmamadaling umuwi si Maris sa kanilang bahay. Naroon ang kanyang anak natutulog. Pero nung dumating siya, nagising ito dahil sa ingay ng kanyang paglalakad. Ano nangyayari? Bakit nagmamadali ka na naman, Ma? Alam mo ba, may bago silang rep. Sina Keira. Pagkano kaya yung ganun Mahal siguro yun. Paano kaya sila nakabili ng ganun? Nakakabahala talaga yung kabuhayan nila. Hindi mo alam kung saan ba nanggagaling? Anong ref ba?
Mura lang yung mga second hand. Ganon lang naman binibili nila. Hindi bago talaga. Nakita ko pa yung karton sa bahay. Ang laki ng ref nila. Tapos 2 yung pinto. Dalawa naman talaga yun. Hindi yung ganyan sa atin na sa taas tapos sa baba. Sa kanila yung parang sa aparador, ganon. Tapos ang laki ng freezer. Ganda talaga, mamahalin. Meron pa sila nung ref ng yung sa ice cream, alam mo yun, lagayan ata ng frozen foods nila. Nakabili agad sila ng ganon? Ang mahal na mga yun Saan naman galing pera nila? Duda ako na galing lahat yun sa ipon. Hindi kayang basta mag-ipon ng ganong kadali. Ano ba naman yun? Hindi ko alam Ang laki ng ref nila. Dapat mas malaki ang ref natin sa kanila Mamaya tingnan ko yung binili nila. Hindi ko alam kung yun ba yung nakita ko noon sa mall. Basta yung ganito bubuksan kapag 2 kamay. Oo, yun nga yung nakita ko. Mahal yun Saan naman kaya siya kumuha ng pera? Sa illegal nilang negosyo? Hindi ba sila natuloy sa Baguio? Hindi raw. Ayun na lang daw binili nila kaysa gumala. Hindi pwede yun na mas maganda yung kanila. Bumili talaga sila nung wala tayo? Ano yun, tinago nila sa atin yung binili nila? Parang ganun na nga. Kaya pala yung mga kapitbahay natin siya yung kausap. Siguro parang pinapalabas niyang mas mayaman siya sa atin. Na baka sinasabi niyang hindi natin kayang bumili nung meron sila. Ang galing naman niya kung yun ang pinapakalat niya. Mas kaya ko naman bumili nun kaysa sa kanya, no? Ang dami kong credit card, no? Ang laki rin ng sahod ko. Kung saan lang naman nila kinukuha yung pera nila. Gusto ko ng mas magandang ref kaysa sa kanila. Mabibilhan mo ba ako nun? Tingnan ko muna sa mall ko anong mas maganda. Gaano kalaki yung kanila? Bibili ako nung mas malaki pa. Paano yung isang ref? Tingnan ko muna kung saan mo gagamitin yun. Magbebenta na lang ako ng ice cream. Kahit na hindi naman nila kailangan, bumili pa rin sila. Lalo na nung nakita nila na nagiging mas angat na sa buhay ang kanilang kapitbahay. Dapat maipakita nilang wala pa ring papantay sa kanila. Sila pa rin ang mas nangingibabaw at mas nangunguna. Hanggang sa isang araw, may isa silang kapitbahay na bumili ng bagong motor. Mura lang siguro yan. Mahal po yan. Big bike yan Bike ba yan? Motor yan? Yung tawag po kasi dyan, mahal po yan. Ilang daang libo ang halaga po niyan. Mura lang pala? Akala ko pa naman milyon. Kaya namin bumili ng ganyan Bakit po kapag meron ng ibang tao, dapat meron din po kayo? Para saan po? Anong para saan? Meron talaga kami nun dahil gusto namin. Dahil po gusto nyo, hindi po dahil sa kailangan nyo? Kailangan din namin malamang. Bibilhin ba namin kung hindi namin magagamit? Nagtataka lang po ako kasi kahit na meron pa naman po kayo, bumibili pa rin kayo basta makita nyo lang na bagong bili yung kapitbahay ninyo. Ano naman sa'yo? Pera mo bang ginagastos namin? Hindi naman, di ba? Pera naman yun ang anak ko. Hindi ko naman po sinabi na pera ko yun. Ang sinasabi ko lang po, yung paggastos niya ng sobra, baka po maubusan kayo ng pera. Paano na lang po pag ganun? Ay, hanggat hindi ka mas mayaman sa amin, hindi kita pakikinggan. Kapal naman ang mukha mo magsabi ng ganyan sa akin. Ay, sige po. Kayo rin naman pong mahihirapan sa huli. Sana po malaman po ninyo na hindi lahat ng bagay kailangan ninyong kainggitan sa ibang tao. Dahil mas magandang maging masaya sa kung anong meron ka kaysa maghangad ka ng sobra. Hindi nakinig si Maris dahil pinaglalaban niya kung ano ang gusto niya. Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga linggo, may nabili na naman silang bagay na hindi naman nila kailangan pero maipagyayabang sa lahat. Naging sikat na naman sila. Nagiging usap-usapan. Isang beses, nung pauwi ang mag-ina, pansin nilang nagpapalit ng pintura ang isa nilang kapitbahay. Bakit kaya nagpalit ng kulay ng pintura ang mga yun? Hindi ba kapapalit lang nila nung nakaraan? Ewan ko dyan. Baka dahil magno-New Year na. Parang sinasabayan nila yung lucky color. Blue ba ang lucky color next year? Paano yung pintura natin? Kailangan na rin pala natin magpalitan Isang linggo pa lang naman New Year na. Magpapintura na lang ba tayo bukas? Matutuyo ba yun agad? Ay siguro. Kung sa kanila matutuyo agad, siguro sa atin din. Try na lang ba natin?
Kausapin ko na si Totoy para maaga na siya magpintura bukas. Labas lang naman ang bahay, di ba? Kaso pati loob ng bahay nila bagong pintura eh. Hoy, hayaan na natin. Pati loob na lang din ng bahay sa buka nating papinturahan. Sige, kausapin mo na lang bukas. Yung matatapos sana agad ang pagpipintura. Yung isang araw lang. Sige, ako nang bahala bukas. Minadali nila ang pagpapalit ng pintura para magbukhang sila ang nauna. Kahit na ang totoo, alam na ng lahat na gagaya sila. Nagpanggap na lang ang iba na parang nabigla sa pagpapapintura. Tanging si Keira lang ang may lakas ng loob na magsalita. Ang bilis nyo naman pong magpapintura ng bahay nyo. Buti kaya nyo pong magstay sa loob. Ang baho po niyan. Kasi nga, ihahabol namin pampaswerte sa New Year. Isinabay nyo po talaga sa panahon na nagpipintura din ng isang kapitbahay natin. Ay bakit? Wala na ba kaming karapatan na gawin yon? Sila lang bang pwede magpintura bago magbagong taon? Hindi naman po. Biglaan kasi sa inyo. Kung kailan may nagpapapintura na. Tapos ginaya nyo pa yung kulay ng pintura nila. Hindi po ba may ibang ibig sabihin nun? Ewan ko sa inyo kung anong meaning nun. Basta ako, wala lang sa akin yun. Napailing na lang si Keira. Noong sumapit na ang bagong taon, sobrang dami nilang handa. May lechon pa. May mga kung ano-anong mamahalin at kakaiba na parabang sila lang ang may ganon. Malakas na tugtog, pati ang mga paputok. Kung anong kinalakas sa kapitbahay, dapat mas malakas ang sa kanila. Nakita pa nga nila sina Keira na pare-pareho ang suot na damit. Kakaiba, hindi katulad sa kanila na taon lang ang nakalagay sa damit. Saan niyo binili yan? Pinagawa namin to, te. Ako yung nag-design tapos naganap ako ng magpiprint. Ganda, di ba? Ayaw ko kasi nung nabibili lang or na-order kasi pwedeng may kaparehas kami eh. Tsaka yung taon lang na nakalagay sa t-shirt. Para kung sakali, pwede bang masuot sa susunod na taon? Hindi naman maganda yung ganyan. Maganda naman po. Sabi nga ng mga kapitbahay natin na ang ganda nga raw po. Nagtatanong din sila kung saan namin binili. Tapos namangha sila nung nalaman nila na ako lang po yung nag-design. Sige po Happy New Year. Sana po magbago na tayong lahat. May pinupunto sa mga salita na yon si Keira. Pero hindi na lang pinansin ng mag-ina. Dahil pareho silang nakatingin sa kakaibang disenyo ng damit. Mukhang kahit na umabot na ng 1 linggo, hindi pa rin nakakalimutan ng mag-ina ang nangyari. Paggawa din tayo ng ganung damit. Hindi kasi natin nakita agad. Hindi natin naisipan na ganun, ano? Ang papansin naman nila. Tinago siguro nila yon kasi akala nila gagayahin natin. Hindi naman tayo gagaya sa kanila. Ang gusto lang natin yung kakaibang damit. Yun na nga ang sabi ko. Pagawa na lang tayo ng ganun. Kahit na hindi naman New Year, pwede tayo magsuot ng ganun eh. Tama ka dyan. Hindi nila pwedeng sabihin na inggit tayo kasi tapos na ang New Year, di ba? Nakapagpagawa nga sila ng sarili nilang damit at disenyo na laging ipinagyayabang ni Maris. Pero walang gaanong pumapansin dahil parang ordinaryo at normal lang naman yun. Isang araw, habang nagwawalis ng tapat ng bahay si Maris, napansin niyang may nagkakagulo sa kapitbahay nila. Dahil gusto niyang malaman, nagpunta siya roon. Anong nangyayari? Sinabi ng isa na may albularyo sa loob ng bahay ng kapitbahay nila. Albularyo? Bakit? Anong meron? Para saan daw ba? May nanuno ba? Sinagot sa kanya na nakulam daw yon at nilalabanan ng albularyo. Simula nung araw na yon at gumaling ang kapitbahay, bigla na lang siyang naging sikat sa kanilang lugar. Laging napag-uusapan, laging may nagtatanong. Kahit na 1 linggo na ang lumipas, para bang sariwa ang mga pangyayari. Kahit na anong pagpapapansin ni Maris, tila ba hindi siya pinapansin. Naiinis naman talaga ako. Bakit? Anong meron? Paulit-ulit yung kwentuhan ng mga kapitbahay natin. Sikat na sikat sa kanila yung nakulam. Para mga ewan. May bago tayong biling sofa, hindi nila pinapansin. Akala mo artista yung nakulam. Kahit na alam naman nila na kwento tanong sila ng tanong. Naririnig ko nga. Hanggang doon nga sa kabilang barangay yan din ang pinag-uusapan.
May nakasakay pa nga ako sa jeep. Natatakot din daw sila na minsan daw hindi alam ng isang tao na nakukulam sila, ganun. Ewan ko, hindi rin naman ako naniniwala sa kulam na ganyan. May totoo naman yung kulam. Kasi noon sa amin, may ganyan din mga kwento. Pero hindi naman yung umaabot ng ganyang katagal, ha? Baka papansin lang din, sumasabay siya sa kasikatan. Minsan lang kasi pag-usapan. Sige ma, alis na muna ako. Magkikita kami ng mga kaibigan ko eh. Bukas na ako uuwi. Laging may mga tao na nagtitipon at ang kapitbahay ang pinag-uusapan nila. Kaya ang nangyayari, nawawala siya sa paningin ng iba. At iyon ang ayaw niyang mangyari. Kaya ang ginawa niya, sa sobrang inggit sa atensyon ng iba, kumausap siya ng isang tao na pwedeng magpakulam sa kanya. Wala siyang pakialam kung may masamang mangyayari sa kanya, basta maging sikat lang siya sa iba. Mabilis lang din naman yung nangyari. Gumising na lang siya isang beses na may tumubong malaking bukol sa kanyang kabilang mata. Dahil doon, naging sikat siya sa lugar nila. Okay lang po ba kayo? Bakit hindi niyo po yan ipa-check up? Nakulam ako. Hindi naman to kaya ng simpleng check-up lang. Nakulam? Hindi naman po totoo yung kulam. Ano yan? Nakulam ang kapitbahay natin. Nakulam na rin kayo? Kakaiba naman ata yun. O hindi ba pwedeng nakulam din ako? Huwag niyo pong sabihin na pati ang kulam na nagpapasakit sa isang tao, kaya inggitan mo rin. Kakaiba naman na yun. Ay, wag mo nga, ang sakit, aray ko. Ay, Hala, namumulay ang bukol niyo. Parang may dilaw din sa gitna. Parang nana po. Hindi ba yan puputok? aray, ang sakit, aray ko. Malakas ang boses ni Maris para lang iparinig sa mga kapitbahay nilang may masakit nga sa kanya. Nakuha niya ang atensyon ng lahat. Nakuha niya ang kagustuhan niyang maging sikat sa sakit niya. Kapalit naman nun ay ang tila ba walang hanggan na sakit na dulot ng kulam. Isang beses pa, hindi siya makatayo dahil nga sakit na sakit siya. Hindi na rin nakapasok ang kanyang anak sa trabaho. Tara na kasi sa ospital, ma. Bakit ba ayaw mo sumama sa akin? Tawag na ako ng ambulansya. Wag, hindi to magagamot sa ospital. Bakit naman? Nakulam kasi ako. Aray, ay grabe. Sobrang sakit nito kapag kumikirot siya na parang tubig-tibok-tibok. Aray, ang sakit talaga. Ha? Anong kulam? Bakit ka naman makukulam? Sino naman nagagawa nun sa'yo? Ay, tawag ka ng albularyo na. Aray ko, ayoko na. Hindi ko na to kaya. Napahiyaw si Maris sa sobrang sakit ng nararamdaman niya. Hindi na niya kinakaya dahil para na siyang mamamatay. Pero mukhang ang isa sa iniisip niya ay tungkol pa rin sa magiging usap-usapan ng iba. Gusto niyang makita ng ibang tao kung paano siya gagamutin ng albularyo. Para kung gagaling siya, magiging laman na rin siya ng usapan ng iba. Magiging mas matagal ang atensyon sa kanya ng ibang tao. Yun naman talaga ang hangad niya, kaya nga siya nagpakulam. Maya-maya pa, dumating ang albularyo na pinahanap niya sa anak. Bukas ang bahay nila. Nasa sala sila. Ang daming taong nakikinood. Ang daming tao na nagbubulungan. Aray ko Kapit po. ka lang, ma. Sakit Andito naman na yung talaga. albularyo. Parang awa mo na pagalingin mo ako. Hindi ko kayang sakit. Ayoko ng ganito. Gumawa ng paraan ng albularyo kung paano siya kokonekta sa mangkukulam o sa taong gumawa nun. Nangyari ngang nakausap niya ang mangkukulam. Doon inamin na hindi naman siya galit at wala naman siyang ibang gustong mangyari. Inutusan at binayaran lang siya ni Maris para lang ipakulam siya. Naiinggit daw kasi ito sa nangyari sa kapitbahay nila na nakulam. Napapailing na lang ang albularyo. Hindi niya ginamot si Maris dahil ayaw niya sa lahat ay ang ganong klase ng kaso pagdating sa pagpapakulam. Ngayon lang din siya nakakita ng taong naiinggit sa kulam at nag-utos ng iba para ipakulam siya. Umalis ang albularyo nang hindi man lang sila hinintay na magpaliwanag.
Dahil sa nalaman na yun, mas naging maugong ang pangalan ni Maris, lalo na ang pagiging inggitera niya. Paano na kaya to, anak? Ano gagawin ko? Paano na ako gagaling nito? Aray! Hindi ko rin alam, ma. Naghahanap pa ako ng iba pang albularyo. Bakit mo naman kasi ginawa yan? Paano? Walang pumapansin sa akin. Grabe, ayoko na ng ganito. Hindi ko naman alam na magiging ganito kasakit eh. Grabe, parang sugat na kumikiro tapos parang paputok ang bukol. Aray ko. O ito, may nakausap na ako. Kaso siya ang pupunta rito sa bahay. Baka to, kaya ka na niyang magamot. Sana nga. Kaso next week pa siya pwede. Ang layo niya kasi eh. Sana mabilis siyang makarating dito. Naging sikat na siya sa lugar nila dahil nga sa pagpapakulam niya sa kanyang sarili. Naging pangit na rin ang tingin sa kanya ng ibang tao. Kung pangit na noon, mas pangit ang naging resulta ng pagpapapansin niya. Ilang araw pa ang lumipas, hindi pa rin dumarating ang albularyo. Hanggang sa nakita siya ni Keira. Sikat ka na pala, te. Hindi lang dito, pati na rin sa ibang tao. Kasi nang bumibili ako sa palengke, pinag-uusapan ka rin nila. Yung babaeng araw na pinakulam ang sarili niya. Bakit kailangan mo pang sabihin sa akin? Wala naman, nasabi ko lang. Tsaka yung ayaw nga raw gamutin ng albularyo, yun lang naman ang mga naririnig ko. Pero at least, nakuha mo na rin yung simpatsya ng mga tao. Yun naman talaga ang gusto nyo. Masaya ka pa talaga na may nakikita kang tao na nahihirapan. Nagbalita lang naman po ako sa inyo. Gusto mong maging sikat, di ba? O ayan, sikat ka na. Nakaramdam ng sakit si Maris kaya hindi na siya nakasagot. Hanggang sa dumating na ang araw na may albularyong nagpunta sa kanila. Pero wala rin itong nagawa para pagalingin siya. Tila ba pinaparamdam sa kanya na dapat lang tanggapin na niya kung ano ang kapalaran niya sa kulam na hindi maalis-alis. Kahit na ganon, hindi pa rin siya nagsisisi sa ginawa niya. Ilang linggo ang lumipas, bit-bit ni Maris ang sakit. Isang beses pa, nakita niya ang kapitbahay nila na may bit-bit na magandang aso. Kaninong aso yan? Sinabi ng kapitbahay nila na binili nila. Sinabi ang lahi ng aso, maging kung magkano nila yon nabili. Dahil doon, nakaramdam na naman ng inggit sa kanyang sarili si Maris. Hindi niya alam na habang nakikipag-usap siya sa kapitbahay nilang may bagong aso, naririnig sila ni Keira. Kaya nung umalis na ang kapitbahay, sakalang nagsalita ang dalaga. Parang gusto ko rin ng aso ah. Yan ka na naman. Kaya hindi ka na gumaling-galing dahil yung ugali mo na hilig manggaya sa ibang tao. Yung gagawin nyo kung ano yung ginagawa ng iba. Bibiliin mo kung anong binili ng iba. Bakit ba bigla ka lang sumasabat-sabat dyan? Kinakausap pa kita? Yun ang naman po kasi napansin ko. Dahil kung totoong nahihirapan ka na at gusto mong gumaling, di sana hindi ka na inggitera. Hindi ka pa rin ba natututo? Na kaya ka nga nagkakaganyan dahil sa inggit mo? Iniinis mo kasi ako, kaya nasasaktan na naman ako. Kapag ako namatay, ikaw talagang mumultuhin ko. Grabe naman yon. Patay agad. Oo, kinagalit mo ko eh. Ang sakit. Kumikirot na naman. Alam mo, may kaya akong gawin. Hindi ko lang sinasabi. Kasi baka mamaya sabihin mo, ikaw rin meron ka nung meron ako. Alam mo ba na kaya kitang gamutin? May lahi kasi kaming albularyo at sa amin, ako yung pinakamarunong. Kaso paano naman kita gagamutin kung ganyan naman ang ugali mo? Babalik at babalik ka lang din sa pagiging inggitera. Hindi ako naniniwala na kaya mo, no? Bahala ka na po sa buhay mo. Hindi naman kita kailangan pilitin. Basta sinabi ko sa'yo kung ano yung kaya kong gawin. Bakit? Kailangan ko pa bang patunayan yun sa'yo? Una sa lahat, hindi ka naman makukulam kung hindi ka nainggit dun sa taong kinulam. Baka ikaw pang kumulam sa akin. Bakit ko naman gagawin yun?
hindi kita pag-aaksihan ng oras ano? Tsaka ikaw na rin ang nagsabi na ginawa mo yun kasi naiinggit ka na nakulam yung kapitbahay natin. Bakit ka ba kasi laging naiinggit? Hindi mo ba kayang mabuhay ng hindi ka man lang tumitingin sa buhay ng iba? Hindi nga ako naiinggit. Alam mo sa sarili mo kung anong totoo. Kung makakapagsinungaling ka sa iba, hindi sa sarili mo. Alam mo kung bakit. Alam naman naming lahat na sinasadya mo talaga na gawin yung ginagawa ng ibang tao. Nagkaroon kami ng tindahan. Nagbukas ka rin ng tindahan. Nung bumili ako ng gamit, bibili ka rin. May nakulam, nagpakulam ka rin. Hindi mo ba alam kung gaano kalala ang kulam? Hindi yun bagay na kaiinggitan mo lang basta tapos gagawin mo dahil nararanasan ng iba. May mga taong nakukulam nang hindi nila alam kung bakit. Malalim ang koneksyon nun sa espiritual ng tao. Kaya hindi yun biro na kung gusto mong sumikat, bahala na lang. Hindi mo kasi alam, kaya wala kang alam. Mas wala kang alam pagdating sa kulam. Kaya hindi ka ginagamot ng mga albularyo dahil alam nila yung ginawa mo. Baka kapag nalaman mong may nagayuma magpapagayuma ka. Nung nalaman mong nagpakulam, magpapakulam ka rin. Siguro parusa na rin yan sa'yo. Kasi paano mo malalaman ang parusa mo kung ikaw mismo hindi mo alam kung paano babaguhin yon? Ewan ko sa'yo. Huwag mo nga akong kausapin. Aray, sakit. Hindi pa rin naniniwala si Maris sa mga sinabi sa kanya ni Keira. Hindi siya nagbago. Sa halip ay mas lalo lang din siyang naging inggitera. Dahil nga may aso ang kapitbahay nila, nagkaroon din sila ng aso. Kung ano ang nakikita niya sa iba, yon ang dapat meron siya. Hanggang sa nagkaroon sila ng bagong kapitbahay. Mayaman, may kotse, may mamahaling cellphone, may mamahaling mga gamit, maging ang damit na suot. Ang kulay ng balat, masasabi talaga na mayaman. May nakita pa siyang bag na bitbit nito. Maganda at alam niyang mahal ang presyo nun. Ano kayong trabaho nun, nak? Ang mahal ng bag na yan, di ba? Ganyan yung nakita natin sa mall. Totoo kayang kanya yan? Hindi ko alam. Baka naman yan yung nabibili lang na kaparehas. Kasi ang mahal nun. Nasa 600k yung presyo ng bag na yun Ano? Kaya niya magkaroon ng ganong bag? Hindi ko pa kasi nakakausap Hindi ko alam kung anong trabaho. Pero sabi nila na mayaman nga raw yan. Pero ewan ko. Baka nagpapanggap lang yung mayaman. Pwede naman yon. Hindi kinakausap ni Maris ang bago nilang kapitbahay pero nakikita niya na may binibiling bagong gamit ang mga yon. Hanggang sa tila ba nakakita siya ng katapat niya. Hamak na mas kaya ng kapitbahay nila na maglabas ng malaking pera para sa mamahaling gamit kaysa sa kanila. Nakatulala nga lang si Maris sa labas habang tinitingnan ng kapitbahay na may biniling bagong sasakyan. Grabing yaman naman yan. Bagong kotse? Hindi mo kaya yan, no? Sino nagsabi sa'yo na hindi ko kaya? May pera kami. Kaya namin yan. Kotse na yan. Milyon na ang halaga niyan. Hindi mo matatapatan yan. Kaya nga namin. Sakit. Tignan mo. Magpapabili ako sa anak ko. Baka maingit ka lang sa amin. Hindi naman uso sa akin ang inggit Hindi ko pa naman kayang bumili ng kotse sa panahon ngayon. Siguro sa mga susunod kaya na namin. Magpapabili ako kay Hera. Alam niyo po kung ano mas maganda? Yung gamutin niyo po muna ang sarili ninyo bago kayo maghangad ng bagay na meron ng iba. Ayon pong bukol niyo, mas lalong lumaki. Hindi niyo na pinapagaling. Sa bagay, mas malala naman ang inggit. Kasi yun, wala talagang makakapagpagaling doon. Hindi yun nagagamot ng doktor o kaya ng albularyo. Aray. Sakit. Kumikirot na naman itong bukol ko. Magkukulam ka talaga. Gumagamot po ako ng kulam. Hindi ako mangkukulam. Ay, alam niyo na ba kung anong trabaho niyang bagong kapitbahay natin? Kung bakit ang yaman nila? Mukha ba may pakialam ako sa kanila? Aray. Kahit po hindi ninyo sabihin, alam kong meron. Abogado po yung babae, tapos yung lalaki naman may-ari ng isang negosyo.
Hindi ko lang alam kung anong negosyo yun, pero parang pagawaan ng mga sapatos. Ganun. Tapos yung anak nilang panganay, may negosyo rin. Tapos mayaman na sila noon pa man. Kasi may namana sila sa mga magulang nila. Kaya kahit na anong gusto nila, talaga mabibili nila. May pera sila eh. Hindi lang luho. Jesus! Kaya rin namin yung ganun ano. Hindi lang kami makabili ng kotse agad. Dahil sino magmamaneho, di ba? Hindi naman pwedeng ako dahil may sakit ako tsaka matanda na ako. Tanggapin nyo na lang po ang katotohanan na may taong mas mayaman kaysa sa inyo. Yung taong kayang bumili ng bagay ng walang kahirap-hirap. Kung sa kanila kayo makikipagtapatan, naku po, ubos po ang pera nyo. Sa kanila kasi barya pa lang ang nababawas. Ay baka kayo, yung todo yung hirap. Barya lang ng anak ko. Kinumusta nyo na po ba ang pera ng anak nyo? Baka po hindi nyo alam ha, na malaki na po ang utang niya. Natanong niyo po ba siya kung may emergency funds kayo? Kasi paano kung kinailangan nyo ng pera? May mailalabas po ba siya? May magagamit kayo? Kasi hindi nyo pwedeng ibenta ng kaparehas sa presyong gamit ninyo. Ang mangyayari niyan, mababa ang bili. Lugi kayo. Tapos ang taas pa naman ang pride nyo. Iisipin ninyong napahiya kayo kapag naibenta ang gamit ninyo. Wala akong pakialam sa'yo. Dahil alam ko maraming pera ang anak ko. Kung ano meron sa amin, yon ang kinikita niya at sobra pa. Kaya huwag kang papansin. Ang sa akin lang, concern ako sa anak ninyo. Panay ba naman kasi oo sa mga gusto nyo eh. Tapos sa mangyayari nun, mahihirapan siya magbayad. Pero kayo, bahala kayo. Kasi hindi naman kayo nakikinig sa sinasabi ng ibang tao. Kahit sana concern lang sa anak mo. Walang naging kibo si Maris. Lagi-lagi ring sumasakit ang bukol niya. Ilang albularyo na ang nakausap ng anak niya pero wala pa rin kayang gumamot sa kanya. Hanggang sa nagpabili siya ng kung ano dahil nakita niyang meron nun ang kapitbahay nilang mayaman. Gusto ko ng ganung bag. Ang ganda. Nakita ko talaga yung kulay dyan. Naku, ganun yung paborito ko. Hindi ko na kaya bumili, Ma. Ha? Ay bakit naman? May pera ka, di ba? Bala ko sana magpa-check up eh. Parang may problema yata ako sa dugo ko. Kaso ang mahal ng magagastos ko pag nagkataon. Wala na akong pera. Naubos ko na nung nakaraan na bumili tayo ng bagong kama. Paano wala ka ng pera? Marami kang pera, di ba? Malaki ang sweldo mo, yung credit card mo. O dami na na. Bili mo ko. Gusto ko meron din ako eh. Pero yung mas maganda, kasi nakikita siya ng mga kapitbahay natin. Puro sila namamangha sa kanya. Alam ko naman na kaya natin yun. Tapos may nagbebenta pala ng barbecue dyan sa labas. Magbenta rin tayo. Kasi laki ng kita nila. Uso pa naman yun ngayon. Tapos may balot din. Hindi ko na po talaga kaya, Ma. Baka nga tama si Keira. Nagpapanggap lang ako na kaya ko pa. Nag-usap kayo ng babae na yun? Ano namang sinabi niya sa'yo? Bakit ba nakikinig ka sa ibang tao? Dapat hindi. Gayahin mo ako. Alam ng lahat na hindi ko pakikinggan ang sasabihin nila na mas sikat ako sa kanilang lahat. Hindi naman po yun ganon, Ma. Bigla lang din naming napag-usapan. Tapos may sinabi siya sa akin na bigla ko ring napagtanto nitong mga nakaraan. Lalo na yung tungkol sa pera. Ayoko mabaon sa utang dahil lang sa luho at inggit. Tama nga siya na ang dami kong perang sinayang dahil lang sa gusto ko meron din tayo nung meron sa iba. Buti na lang yung mga kapatid ko hindi nagmana sa ating dalawa. Kasi kawawa ang pamilya natin kung lahat tayo ganito. Ano bang pinagsasabi mo? Wala namang mali sa ginagawa natin. Ang gusto lang naman natin, yung hindi tayo nalalamangan, di ba? Yun nga po ang mali. Ayaw nating nalalamangan tayo ng ibang tao. Na dapat hindi naman po ganun. Kasi paano na lang kung makatapat tayo ng isang taong meron talaga ng higit sa atin? Di tapatan natin. Kaya naman natin eh. Hindi po ganun, Ma. Napagtanto kong mali yun. Hindi tayo pwedeng tumapat sa iba lalo na kung angat talaga sila. Kasi mauubos tayo. Ni wala po akong ipon. Tapos ang dami mo pang gustong gawin. Stress na nga ako na hindi kita mapagamot eh. Sana po matutunan mo rin kung ano yung natutunan ko. Okay lang yan. Sa una ka lang ganyan. Nagpapa-apekto ka kasi sa sinasabi sa iyong Keira na yun. Kapag nawala na sa utak mo mga sinasabi niya sa'yo, malalaman mong tama pa rin ako at yung mga ginagawa natin. Kaya kung gusto mo ng negosyo, magluto na rin tayo ng barbecue.
Kaya ko pa naman. Minsan hindi na sumasakit tong bukol ko. Itong buwisit na bukol na to. May nagbebenta na po nun. Huwag na natin kalabanin. Kapitbahay lang po natin, oh. Kahit na, lakas kaya ng benta. Ano, sila lang bang dapat kumita ng kabuhayan? Sa palengke nga tabi-tabi nagtitinda, di ba? Oh, bakit sa negosyo rito sa atin hindi pwede? Kaso nagnenegosyo ka lang naman po pag gusto mo. Kapag may kalaban ka o nakita ka sa ibang tao, hindi po yung negosyo na gusto mo dahil gusto mo po akong tulungan. Hindi naman sa gano'n. Aray, sakit! Ito na naman, aray ko! Ang sabi sa akin ni Keira, marunong daw siya manggamot. Kaso kaya niya lang yun kapag nakita niya nagbabago ka. Konektado rin daw kasi yun sa kalooban mo, sa ugali mo, sa energy mo. Tutulong lang siyang gumaling ka pero ikaw mismo ang magpapagaling sa sarili mo. Kahit na mismong anak niya ay hindi niya pinakikinggan. Dahil para sa kanya, mas alam niya ang kanyang ginagawa. Hindi lang yun basta bunga ng inggit, kundi parte ng pagkatao niyang dapat mas nakakaangat siya sa iba. Hanggang sa lumipas ang ilan pang araw, kumupit siya ng pera ng anak para lang bumili ng mamahaling bag. Pinakita niya sa lahat na kahit na may sakit siya, kaya niya pa ring mabigyan ng magandang bagay ang sarili niya. Para panlaban niya na rin sa kapitbahay nilang may bagong bag. Ngunit sa ginawa niya, hindi nakapunta ng ospital si Hera. Hindi niya nagawa ang gamutan para sa sakit niya. Kaya lumala ito. Nahimatay siya bigla sa pampublikong sasakyan, saka siya dinala sa ospital. Pagpunta ni Marie sa ospital, nalaman niyang may kanser sa dugo ang anak. Maaagapan pa yun kung may tamang gamutan. Pero wala silang pera. Yung huling pera ni Hera, binili pa ng alahas ni Maris para ipangyabang sa kapitbahay nilang may makapal na gintong kwintas. Doon na niya unti-unting nakikita ang pagbabago. Kapag okay na ako bukas, babalik na ako sa trabaho ko. Kailangan natin ng pansustento rito sa bahay. Magtipid na lang siguro muna tayo. Hindi mo naman kaya magtrabaho. Pero kailangan ko. Ano na lang kakainin natin? Paano naman yung mga pangangailangan natin sa bahay? Ang dami nating gastos. Sakayang sa sakit mo. Paano ka naman? Wala, ganun talaga. Hindi naman tayo naghanda eh. Hindi natin inisip yung pwedeng mangyari. Hindi natin pinaghandaan yung buhay na ganito dahil masyado tayong nakatuon sa pakikipagpaligsahan. Ngayon, hindi na natin alam kung paano pa babangon. Magpatuloy na lang tayo sa buhay. Kung makakabawi man tayo, sana nga makabawi pa. Naiiyak na lang si Marie sa mga nangyayari. Hindi niya akalain na aabot sa ganitong punto ang buhay nila. Hindi niya inisip na mismong anak niya ang magsasakripisyo at maghihirap. Ang mga dati nilang pinagyayabang, ibinenta na nila. Ang mga meron sila na akala nila gusto ng ibang tao, wala na. Ubus na. Kailangan nila ng sapat na pera para sa gamutan ni Hera. Hindi na rin kasi ito nakapagtrabaho pa ulit. Ang pinagkukuhanan na lang nila ng kita ay ang maliit na tindahan. Binibenta nila ang mga natirang paninda nila noon. Hanggang sa isang beses, nakita na naman ni Marie si Keira. May mga bit-bit itong pinamili. Hindi niya kinibo. Hindi niya pinansin. Dahil wala naman siyang masasabi. Pero ang dalaga ang kumibo sa kanya. Kumusta naman na ang anak mo? Medyo maayos na. Sakit. Bigla na naman kumirot. Ang lamig kasi. Naaawa na ako sa inyo. Grabe na yung nangyari sa buhay nyo. Sana makabawi kayo sa buhay. At saka sana kapag nangyari yon, huwag niyong abusuhin kung ano yung biyaya na natatanggap ninyo. Oo, dahil malaking bagay na sa akin itong nangyari sa amin. Malaking parusa, malaking aral. Naramdam ko nga pong nagbabago na kayo. Kung gusto nyo, pwede kitang tulungan gumaling. Marunong ka ba talagang manggamot?
Marunong ako. Sabi ko nga, tutulong ako pero kayo mismong may kakayahan na pagalingin ang sarili nyo. Noong una, nahihiya pa si Maris dahil hindi siya sanay na humihingi ng tulong sa ibang tao. Pero ngayon, yun na mismo ang ginawa niya. Inorasyonan siya ni Keira ng 4 na beses sa loob ng 4 na Huwebes. Nawala ang kirot, pero may bukol pa rin. Inabisuhan siya na magpa-opera. May mga libreng operasyon siyang nakita, kaya nawala ang bukol, pero hindi na nakakakita ang kabila niyang mata. Okay ka na po ba, Ma? Ikaw ang dapat na tinatanong ko niyan. Anong nararamdaman mo? Itong sa akin, ako naman na may gawa nito. Sa inggit ko ba naman? Kaya ayan, yung mata na naiinggit sa iba, yun din yung mata na hindi na mapapakinabangan. Mabuti na lang pwede pa tong isa. May nakuha pala akong trabaho. Pinayagan ako na dito sa bahay magtrabaho. 4 na oras lang sa isang araw tapos 4 na araw sa isang linggo ang trabaho ko. Mababa ang sahod pero kaya naman. Hindi ka ba nun mahihirapan? Hindi naman. Sabi naman ng doktor sa akin, pwede naman na. Natutunaw na yung cancer ko. Basta ingat lang talaga. Salamat sa Diyos. Ay, salamat naman. Hayaan mo, makakabawi rin tayo sa buhay. Itong pangalawang buhay natin, yung nasa tama, nasa ayos at walang inggit. Salamat din talaga kay Keira. Dahil siya yung tumulong sa akin. Kapansin-pansin na talagang nagbago na si Maris at ang kanyang anak. Kahit na may nakikita sila sa ibang tao, hindi na nila iniisip na dapat sila rin ay meron nun. Natutunan na rin nilang maging masaya para sa ibang tao. Simula nun, kahit paano ay nakakabawi na sila. Nakabili na ulit sila ng mga gamit na nawala sa kanila. Pero ang mga gamit na kailangan lang nila, hindi yung maipagyayabang lang. Naging dahilan din yun para maging kaibigan nila si Keira, na minsan ay tumutulong sa kanila. Nakaaangat sa buhay sina Keira, pero wala silang narinig na pagyayabang. Hanggang sa ngayon, unti-unti pa ring bumabawi ang pamilya ni na Maris. Gumaling na rin si Hera, pero may mga bawal siyang gawin para hindi bumalik ang kanyang sakit. Minsan talaga, may mga taong naiinggit sa tagumpay ng iba, lalo na kung kapitbahay. May mga tahimik lang sa umpisa, pero bawat galaw ng iba ay may puna. Kapag may bagong gamit ang katabi, may biglang paghahambing. Kapag may kaunting ginhawang narating ang iba, may kurot ng sama ng loob. Ang inggitera na kapitbahay ay hindi natutuwa sa progreso ng kapwa dahil sa pakiramdam na sila ay naiiwan. Ang ugat ng inggit ay madalas takot na maiwan at pakiramdam ng kakulangan. Sa halip na tingnan ang sariling kakayahan at posibilidad, mas pinipiling sukatin ang buhay batay sa meron ng iba. Dahil dito, nagiging mabigat ang pakiramdam at ang simpleng pamumuhay ay napupuno ng pagkukumpara. Habang abala sa pagsilip sa bakod ng iba, unti-unting napapabayaan ang sariling bakuran, ang sariling pangarap, sipag at direksyon. Ngunit ang inggit ay hindi kailanman nagbunga ng tunay na saya. Hindi nito pinapabilis ang pag-unlad, ni hindi nito dinadagdagan ang biyaya. Sa halip, pinapaliit nito ang puso at nilalason ang isipan. Ang tagumpay ng bawat tao ay may kasamang kwento ng hirap, tiyaga at panahon. Hindi pare-pareho ang daan at hindi rin sabay-sabay ang pagdating. Tandaan natin na ang pag-angat ng iba ay maaaring maging patunay na may pag-asang umunlad. Ang paghahambing ay palitan ng inspirasyon. Ang pangungutya ay palitan ng sipag. Mas payapa ang buhay kapag marunong tumanggap, maghintay at magsikap. Hindi nababawasan ang sariling halaga kapag may ibang nagniningning. Lalo lamang nagiging malinaw ang landas kapag piniling magpakatotoo at magpursige. Kaya huwag maging inggitera na kapitbahay. Kayo ba mga apo? Nagkaroon na rin ba kayo ng kapitbahay na inggitera?
Ano ang inyong karanasan? Maaari nyo yung ibahagi sa amin kasabay ng inyong opinyon sa ating kwento. Naway may hatid itong magandang aral sa inyo. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Maricel Morillo, Rain Nika Gonzaga, Chantal Vlogs from Bahrain, Jenna Nolasco, Marian Delta Fuente, Jeneline Mateo, Evelyn Abong Carbakil, Lynn Tots, Febe Ranyada, Heidi Verzon, Shelo Ems, Gia Gigi, Girly Satur, Siling Department ng Cosmo Malvar, Batangas, Chabelita, Mariel Barreto, Marieta Yoto, Cherry May Libiran, Lori Inaldo, Bianca Cruz. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pag-aabang at pakikinig, mga apo.